Ito po mga nakaraang episodes, mga Ka-Agri TV, napanood po natin at napag-usapan yung tungkol po sa ating mga imported na mga bloodlines ng mga kambing na nga ay makakatulong para ma-upgrade itong ating mga native na kambing dito po sa ating bansa. Ngayon naman po umaga ay nandito tayo sa Villasis, Pangasinan at makakausap naman po natin ang isang magsasaka, isang mag-aalaga ng kambing kung paano niya ginamit itong ating mga imported na mga bloodlines para po maging suitable sa ating local condition. Ibinlend po niya sa ating mga native na varieties. At ito po si Charlie Cruz ng Candice Yun Farm para po sa Agrihan Tayo. Mga ka-agri, kasama po natin ngayong araw si Janjan Estolas ng Villasis, Pangasinan. Jan, batiin mo na yung ating mga televiewers. Magandang araw mga Ka-Agri TV. Welcome po kayo dito sa Villasis, Pangasinan. Jan, kwento mo naman natin, sino ba si Janjan Estolas? Paano ka nagkambing? Isa lang po akong magkakambing. Nagsimula po sa mga native na kambing. Napansin ko, ang dami na ng kambing mo. Opo, ginamitan ko po siya ng mga hybrid na kambing. Bakit kambing, pare? Disgrasya lang po ang pag-aalaga ko po ng kambing. Ang plano ko lang po dati, magpaalaga hanggang sa naging isang business na po siya. So, from the native, paano mo? Kasi ngayon, napansin ko, hybrid yung mga kambing mo. Meron na ako nakitang very high na Anglo-Nubian, saka ng mga Boer. Sa tingin mo, paano nakatulong yung pag-upgrade mo? Lumaki po yung native na kambing. Halos umabot na po siya ng 70 kilos sa pag-upgrade po. Ano ba yung kailangan mong ihanda? Ano yung mga naging basic na kailangan mong iprepara para doon sa pagkakambing? Unang-una po sa mga gustong magsimula ng magkambing, unahin po natin yung pagkain nila bago tayo bumili ng stock, tapos yung housing. Ano ba yung mga basic na kailangan, na requirements sa bahay ng kambing? Dapat po mataas siya, tapos bago po tayo magpatayo ng bahay, tignan po natin yung mga location sa tabi kung may mga damo tayong makukuha. Bakit siya nakataas? Mas malayo po sila sa sakit. Kasi yung tae po ng kambing, may ammonium po yan, naamoy nila, nagkakasipon sila pag mababa. Kaya mo siya itinaas para yung dumi niya nasa baba. Nasa baba. So, hindi niya masyadong maaamoy. Yan po mga ka-agri, napakagandang tip po niyan kasi siyempre, pag sinipon, gagamutin mo, additional expenses pa rin para sa'yo. Yung papakainan mo sa bahay, paano ang ginagawa mong style? Dapat po nakataas yung kainan, tapos hindi po nila natatapakan. Kasi oras po na matapakan nila yung pagkain nila, hindi na po nila kakainin. Diyan na magsimula ka nito, ano ba yung mga ginawa mong research bago nag-aral ka ba dito? Nung bumili pa ako ng native, bali naliliitan po ako sa native, kaya nag-research po ako sa internet, sa Facebook. Tapos may nakita kong mga group doon na about sa mga goat racer, doon po natuto pa ako doon. Meron akong nakakita na kambingan, ang ginamit nila plastic flooring. So, iba kahoy flooring, di ba? Tingin mo, ano ba yung mas maganda nilang gamitin? Sa tingin ko po, mas maganda po yung kahoy kasi natural siya, yung plastic madulas. Ang kawayan na flooring, how would you recommend the kawayan na flooring instead na yung kahoy natin? Pag gagawa kayo ng kawayan na flooring, importante po doon yung hindi lulusot yung paa ng kambing para hindi mapilay. Pare, alam naman natin yan. Kambing. Sabi ka nila, ayaw niya mababasa. O kaya ito ba, delikado ba to na naaarawan, nahamugan o nauulanan? So paano yung sistema natin sa ganon? Ang kambing po, mahina po sila sa ulan. Kaya importante po pag tag-ulan, dapat po lagyan natin yung palibot ng tolda para hindi sila mabasa. Pero pag tag-araw naman po, mas gusto ng kambing yung maaraw. Kaya wala pong problema pag tag-araw. So talagang dito, pag uulan, pag parang merong hamog na ganyan, tolda ka talaga. Tolda po. Sabi mo nga, yung sistema mo, nagpapagala ka. So paano pag inabutan bigla ng ulan? Pag nabutan po ng ulan yung mga kambing natin, importante po yan na marami po silang nakakain, malusog sila para hindi sila basta-basta magkasakit. Ayan po mga ka-agri, napakarami po natin na pag-usapan at natutunan tungkol sa pagkakambingan. Sa susunod po nating episodes, mas marami pa pong kaalaman ang ating ibabahagi sa inyo. Dito lang po yan, sa Agrihan Tayo. Ito po muli, si Charlie Cruz ng Candice Yun Farm, kasama pa rin si Janjan Estolas ng Villasis, Pangasinan. Para sa Agri TV, Hayop ang galing.